Magandang umaga po sa bawat isa. Wini-welcome po natin ang bawat isa na naririto, maging yung may mga bago po tayong kasama mula sa Plaridel, si Joma, si James, and si Ruth. Salamat po sa Panginoon at nakasama namin kayo ngayong umaga. Ang ganda po nung lyrics nung inawit natin, yung huling-huling lyrics, yung huling-huling line. Ano sabi doon sa huling line? Magliwanag ka sa buhay ko. Diba? Magliwanag ka sa buhay ko, aking Ama. Sabing ganon. Naalala ko po, siguro 2 weeks ago, yung mensahe po ng Panginoon through Brother Tom. May nakakaalala po ba kung tungkol saan? It's about the potter and the clay. Ang Diyos daw, unti-unti pa rin tayong minomolde ng Diyos. Katulad po nung magpapalayok, minomold niya yung pong palayok. Ang tanong is, handa pa ba tayong magpamolde sa Panginoon? Ang dami nating tanong di ba? Siyempre, magto-2026 na Okay. So, tinanong ko, I asked the Lord, syempre, every time naman na merong pong tatayo dito, nagtatanong tayo kay Lord, Lord, ano po ba yung gusto mong mensahe para sa aming lahat? The Lord, tinuro ako ng Panginoon dito po sa Book of Ezra. 2025 na, ilang araw na lang po, 2026 na, no? Siguro po, as we meditate on the book of Ezra ngayong umaga, i-meditate din natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng parang checklist uli sa sarili natin. Nagawa ko ba to? Ganito ba ako? O hindi ako naging ganito? Diba? Every day, sa pagluwas ko po sa Manila, especially doon po sa pagdumadaan na ako sa may bandang Delta. Alam niyo po yung Delta. Meron ako laging dinadaanan doon na building, old building siya. Kung hindi po ako nagkakamali, part of that building or katabi ng building na yon is dating nag-ano po doon si Willie. Wawawi, I don't know. Basta something like that, nag-ano po siya dyan. Then, tagal, lagi ko siyang nakikita yung building na yun kasi syempre dinadaanan ko siya. Then, bigla na lang, all of a sudden, nasa na yung building. Naguho na yung building. Siguro mga 3 months, 4 months, completely bagsak na po yung building. Ang bilis. Tapos, di ba pag ganong mga building, makikita natin may nakalagay, this site will rise. Tapos may picture kung ano yung building na itatayo muli, di ba? So itatayo mo muli, mas maganda syempre, at saka mas bago yung building. Pero ilang buwan na, wala pa akong nakikita. As if siguro puro ilalim pa lang yung ginagawa niya. Di ba? So, this year, 2025, ganun din po. Maraming mga na-build. Though yung sinasabi kong structure is hindi pa totally built kasi talagang pinapatibay siya. This year, 2025, marami pong mga na-build or naitayo. Maraming mga pangarap na nagkatotoo. Di ba? May mga kapatiran tayo dito na nakatapos. Meron dito na mga nakapasa sa board. Maaaring meron tayong mga kasama dito, nakabili ng lupa, nakabili ng sasakyan, nag-acquire ng a lot of things, di ba? So marami po tayong na-build at pangarap na natupad. Marami pong mga pangako na somehow siguro natupad rin, di ba? At marami rin tayong mga nakakilala. Di ba po? Marami tayong naging kaibigan or marami tayong nakakilala na mga kamag-anak. In short, nag-build up po tayo ng
relasyon. Naka-build up tayo ng relasyon. Pero tingnan niyo po kung ano po yung nandito sa picture. Ano po yung masasabi natin sa picture? Kung papangamagatan po natin yung mga picture, ano po kaya yung magandang pamagat dito sa picture? Demolition! Sorry, Kuya Erning, wala ako nung katulad na yung kay Pastora na GC. Demolition job. So, ang pag-aaralan po natin is from Ezra chapters 1 to 4. Okay. So, pag binalikan ko yung building na nakita ko, ang bilis niyang i-demolish. Ilang buwan lang, nakita ko yung siguro mga 3-story building siya. Ilang buwan lang nakita ko bagsak na siya. Pero sabi ko nga sa'yo, since then, until now, hindi ko pa nakikita. Kasi di ba, pag po may mga structure na ganyan, may nakaharang. Di ba? May mga nakaharang. Until now, wala pa ako nakikita. So, mas mabilis po palang manira kesa magbuo. Tama po ba? Di ba? So, ganun po pala yung nangyari. Mas mabilis magsira, mas matagal magbuo. So, samahan niyo po ako, sama-sama po nating pag-aralan itong Book of Ezra and let us pray. Panginoon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Kung paano pong nangusap ka sa akin, Panginoon, while doing this message of yours through your word. Mangusap ka po sa bawat isa na naririto ngayong umaga. Lord, katagpuin mo po kami. Kausapin mo kami. Kung meron ka pong nais ipagawa, tulungan mo kami na gawin po ito. Let your will be done. Let your Holy Spirit move in this midst, Lord. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin. Sa journey na to ng aming buhay, papasok ng 2026, patuloy po namin na hinihiling yung patnubay mo. And allow us, Lord, na maunawaan namin ang salita mo, yung nais mo para sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, ang ating po pag-aaralan for today is makikita po natin from Ezra chapter 1 to 4. Okay, ang haba pala. Abutin kaya tayo dito ng mga 2 oras. Okay lang po ba? Okay. So, hindi naman, no? Siyempre, hindi tayo papayag na gano'n. Baka tulog na tayo lahat pare-pareho nito. Sa Ezra chapter 4, verses 4 to 5, sabi dito, dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo, upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon ni Ciro pa na ang emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Ezra chapter 4 verses 4 to 5. Sa mga dati na po dito, siguro medyo naaalala na natin ang history po ng Old Testament ng Israel. Pero sa mga kabataan or sa mga bago po dito, balik po tayo sa world history. Meron po ba ditong nag-world history dati? Meron po ba? Umabot ako sa world history. Meron pa po bang umabot dito ng world history? Hala, yung mga kabataan pala ngayon, hindi na nila naabutan ang world history. Dati, nung nag-world history kami, parang ang hirap naman, ang dami mong i-memorize na mga dates, ang dami mong i-memorize na mga lugar, na mga pangalan. Pero ngayon, noon pong nag-aaral ako ng Bible, masyado ko siyang na-appreciate. Buti na lang pala, nag-aral kami ng world history.
mapapatunayan natin na lahat po ng nakasulat sa Biblia ay totoo at nangyari. Yan po sila Nabucodonosor, sila Cyrus the Great, Darius, yan po ay mga nasa world history. Hindi po ito mga katang-isip lang na parang legend lang. Dahil totoo po sila na nabuhay dito sa mundo na to. At totoo po yung mga nangyari na to sa history, yung pong pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay, balik po tayo. Sino ba si Ezra? Si Ezra po ay isang priest, saserdote po siya, at siya rin po ay escriba or scribe. Pag binasa po natin itong Ezra 7 verse 6, ang sabi po dito, This Ezra went up from Babylonia. He was a scribe skilled in the law of Moses that the Lord, the God of Israel, had given, and the king granted him all that he asked, for the hand of the Lord was with him. So as scribe, ano ba trabaho nitong escriba or scribe na to? Balikan po natin ang history. Dati po wala pang printing press. Wala pa ng mga printer na ginagamit natin. So para makapag-produce sila ng isang libro, lalo po ang Bible, meron pong magsusulat. Gaano katagal kaya niya sinulat itong buong Bible na ganito? Gaano kaya nila katagal ito para isulat? At sabi po, as scribe, talagang binibilang nila yan to make sure na wala pong na-miss na letter or salita. Ganun po katindi yung mga eskriba, yung trabaho ng scribe o ng mga eskriba. And sila rin po yung mga, bukod sa copyist, sila rin po ay mga teacher. Dahil well-versed sila. Buong buhay nila, ito yung isinusulat nila, ikinakopy nila, na-memorize na nila to. Sila rin po ay legal officer. Kapag po mga tungkol sa mga kautusan ni Moises, alam na alam po nila yan. So, masasabi natin na para rin silang judge at that time. So, yan po si Ezra. Siya po yung sumulat ng Book of Ezra. Ngayon, ano ba ang meron dun sa Book of Ezra? Ano ba yung nangyari dun? Balikan po natin kay Jeremiah. Ayan po yung series ni Brother Tom. Jeremiah 25 verse 11, sabi dito, "This whole land shall become a ruin and a waste, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. So, nung sinulat po ito ni Jeremiah, prophecy pa lang to. Hula pa, hindi pa po ito nagaganap. Pero sinabi po ni Jeremiah na bagamat ang laki ng kaharian ng Israel, parang ang tatag ng mga kaharian nila, pero merong pong prophecy na mawawasak at kukubin ng hari ng Babylonia ang Israel at sila ay magiging under ng Babylon for 70 years. Kaya alam naman natin na ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala ng bisa. Sabi nga, heaven and earth will pass but not even the single period daw ng salita ng Diyos hindi po mawawala ng kabuluhan o hindi mawawala. So, ano po nangyari? Lagi natin nababalita, naririnig dito sa pulpit na naganap po ito. Ang mga Israelita po ay nabihag ng mga Babylonians. Actually, hindi lang Babylonians ang bumihag sa kanila. Kung maalala nyo po, dalawa po ang mapa ng Israel na hati po sa dalawa. Amen po ba? Naalala po natin? The Northern Kingdom and the Southern Kingdom, which is Judah. Yun pong Northern Kingdom, na bihag din po sila ng Assyrian Empire. Okay. Then, after that, eto naman po, Babylonia naman po ang nagbihag sa kanila. Okay. So, ano nangyari? After 70 years, natupad kaya yung prophecy through Jeremiah? Natupad kaya ng Diyos yung kanyang instruction doon sa salita niya? Okay, basahin po natin yung Ezra 1 verses 1 to 4.
Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, pansin nyo Persia. Persia na po pinag-uusapan. Pansin nyo po, hindi na Babylonia. Bakit? Sa miracle, napakatindi po ng kapangyarihan ng Panginoon. Imagine ninyo, yung Babylonia, natalo po ng Persian Empire. May gagawin pala kasi ang Diyos sa Persian Empire para sa mga Israelita. Okay? So, 70 years ago, ito po ay under pa ng Babylonian Empire. Pero pagdating po ng Ezra, Book of Ezra, nung unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, this is Cyrus the Great. Siya na po ngayon ang parang emperor siguro ng buong Persian Empire. Natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos nito. Teka, ano pa si Ciro? Israelita ba to? Naniniwala ba siya sa Diyos ng mga Israelita? Hindi. Pero may imposible po ba sa Diyos? Wala. Kinausap siya ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro. Cyrus the Great of Persian Empire po ito. Hindi siya Israelita. Na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ano yung utos? Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Wow! Amazing, di po ba? Ito ay isang paghahanong hari. Okay, verse 3. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos. Sinabihan sila ni Cyrus the Great, kayo na kanyang bayan. Patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos. Hindi niya sinabi ng ating Diyos. Kasi iba po yung paniniwala niya Pero, napakamangha-mangha talaga ng Diyos natin. Paano niya kinausap itong Cyrus the Great, diba? Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh. Third, balik ulit tayo 70 years ago. Ano nangyari sa Israel? Winasak. Lahat po. Ultimo yung templo ng Diyos, winasak. Yung mga pilak, ginto, tanso na naroroon, kinuha po nila. Sirang-sira po ang buong Israel. Tapos, sila po ang mga tao doon ay dinalang bihag sa Babylonia. So, inutusan sila na bumalik sa Jerusalem upang muling itayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Verse 4, sino man sa inyo na nangingibang bayan, okay, another term na kailangan nating tandaan sino man sa inyo, hindi sinabing lahat kayo. Okay? Mahalaga po kasi na binabantayan po natin yung mga salita na to kasi meron po yung mga implications. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, so hindi po sa pilitan na pinalalayo sa kayo, magsilayo sa kayo dito, bumalik na kayo lahat doon. So hindi po ganun Sino man sa inyo na nais bumalik, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin at mga hayop. Gayon din ang mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Okay. So, yan po yung background. Pinababalik na sila nung hari na si Cyrus the Great. Diba? Napakakamangha-mangha. Hindi ko maunawaan all of a sudden a pagan god, a pagan king na sumasamba sa mga pagan god, kinausap ni Yahweh,
ginamit siya ni Yahweh para yung mga anak niya ay pabalikin sa Israel. Romans 8:28, all things work together for good. Lahat ng bagay daw po ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nananampalataya sa Kanya. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Lahat po na bagay na yan ay naranasan po natin yan. 'Di ba? Naalala ko si Sister Risa. Natutuwa po ako sa buhay ni Sister Risa. Praise the Lord. To God be the glory. Before nakikita ko kasi sila na pag nag-gather yung family nila, si Pastor Ercel lagi ang nag-lead, 'di ba po? And I thank the Lord. Sabi ko, wow, ang galing ng Diyos. Nawala si Pastor Ercel sa family nila, pero meron siyang itinayo na another Pastor Ercel na bubuhat sa kanilang pamilya. Isn't it great? Diba? Kamangha-mangha po yan na gawa ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, dito po sa Ezra, may 3 types of people po tayo na makikita. The 3 types of people. Mga Israelita po. The remained exile, the returning exile, and the remaining remnants. Parang medyo magkakapareho, no? Pare-pareho kaya siya. Pero i-differentiate po natin kung ano-ano po yan. Una, the remained exile. Sa Ezekiel 1 verse 4, sabi dito, sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, it matters yung mga salita po na ginamit nila. Dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto. Kasi hindi po pala lahat sila babalik. At hindi rin lahat sila gustong bumalik at that time. Alam niyo po ba na yung pong kasi si Ezra ang nag-lead sa kanyang mga kababayan para bumalik sa Jerusalem, di ba po? 2 beses po yun. Hindi isang iglap lang, lahat tayo, balik tayo sa Israel. Hindi po. 1, second time. Then pagkatapos po, sa book of, ano po kasunod ng Ezra? Nehemiah. Pagkatapos po ni Ezra, ang binil niya ay ang templo. Ang kasunod po na book dito ay Nehemiah or Nehemias. May mga bumalik pa rin po to rebuild the wall of Jerusalem. So, hindi isang bugso lang, nagbalikan sila lahat. Okay. Pero, sabi nga, meron po ditong mga remained exile, hindi sila sumama. Pero, ano po yung ginawa nila? Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto. Pero lahat ng makakaya nila, lahat ng maitutulong nila, Ezra 1 verse 6, sabi dito, tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Hindi sumama lahat. Pero tinulungan sila. Binigyan sila ng pilak, gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit, bukod pa sa mga kusang kaloob na handog para sa templo. Yan po yung mga naiwan na exile. Paano ba natin masasabi na merong mga naiwan? Okay? Next. Meron pong isang kasulatan, Murasyo. Ito po yung Murasyo tablet. Kasi di ba dati hindi naman papel yung mga dokumento, di ba? It's either sa, ano tawag doon? Yung sa, ano tawag doon? Parang halaman, di ba? Or mga tablet po ng bato, doon sila nakasulat. So, the Murasyo tablets were discovered 1873. Na-discover daw po ito 1873. Nakasulat daw po dito yung pong mga pangalan ng mga pamilya ng mga Israelita na nag-loan dito po sa parang bangko nila, mayaman na ano po ito, investor. So marami pong mga pangalan ng mga Israelita na nakasulat po dyan. So ibig sabihin, marami rin pong yumaman ang mga Israelita while they are still in Babylonia. At first, nung dinala sila doon, talagang mga bugbog sarado, yung hari nila, dinukit yung mata, talagang pinahirapan sila. Pero while living there, habang naninirahan sila doon,
pinatnubayan sila ng Diyos at binless sila ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord sa kanila, sige, basta sumama lang kayo. Sumama lang kayo sa Babylonia kasi meron pong ituturo ang Diyos sa kanila. So yan po yung Murasyo tablet. So the reason bakit meron pong naiwan, dito na lang kami, kasi hindi na nila maiwan yung yaman nila. Maganda na yung kabuhayan nila doon. So ang ginawa nila, yung maipapadala namin sa inyo, sige, ito yung mga ginto namin, ito yung mga pilak namin, dalhin nyo doon sa Jerusalem, pagandahin nyo yung templo natin. Okay? Next, the returning exile. Sino naman po itong mga returning exile? Yung isa kanina, the remained, na natili sila, ito naman yung mga bumalik. Ezra 2:64-69, ang kabuuang bilang ng mga bumalik sa pagkabihag ay 42,360, mga utosang lalaki at babae 7,337, ito po yung mga Levita, mga manunugtog, 200. Pag kinompute po natin siya, almost 50,000. Marami po ba yun? Pero marami po sila na naiwan. Kasi 70 years, ang dami pong naging anak doon. Anak, apo-apo na. Ang dami pa po. So marami pa pong naiwan. Pero ito pong 50,000, almost 50,000 na to, ay bumalik po sa Israel. Ezra 2:68-69. Basahin po natin. Nang dumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem, ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nila. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito, at ang kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak, sandatang kasuutan ng mga pari. Ano po yung makikita natin dito? Makikita rin po natin ito sa 2 Corinthians 8:1-3. Sabi po ng ibang mga Kristiyano, under na tayo ng New Testament, wala nang tithes. Pero ano po nakasulat doon sa binasa natin, di ba? Walang sinabi ditong tithes, pero ang sabi dito, kusang loob sila na naghandog, ibinigay nila ang buo nilang makakaya. It's as if parang naging standard lang, dito sa 10% na to, pwede ka magbigay ng mas malaki pa dyan. Depende sa buo mong makakaya. Ikaw na napakayaman mong tao, magbibigay ka nung maibibigay lang ng isang taong walang trabaho. Asa na dyan yung buo mong makakaya? Di ba po? Then, tingnan po natin sa 2 Corinto 8:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. Naghihirap po sila at that time kasi meron pong taggutom. Dumanas at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Pero ano po nangyari? Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Pakibasa nga po ito. Kundi higit pa. Because mahal nila ang Diyos. Ba't mo ibibigay? At saka kung wala kang faith, ba't mo ibibigay? Paano kung wala na kaming kainin mamaya? 'Di ba? Okay, so ito po ay principles of giving na makikita po natin sa Old Testament and ito po sa New Testament. Okay, balikan po natin. Okay, next. Ezra 4:1 and 2. Okay, nasa chapter 4 na po tayo ng Book of Ezra. Ano po yung nangyari? Bumalik na sila ngayon sa Israel. Unti-unti na, binibuild na nila yung templo ng Diyos, templo ni Yahweh. Dala-dala po nila yung mga ginto, pilak, mga pinadala sa kanila. Pero, maaalala po natin sa Jeremiah 39 verse 10, hindi po pala lahat ng Israelita ay dinalang bihag. May mga naiwan po.
But Nebuzaradan, the captain of the guard, left off the poor of the people, which had nothing in the land of Judah. Siguro, at that time, nakita nila yung mga sobrang mahihirap na tao doon sa Israel, wala naman tayong mapapala dyan, iwanan na lang natin sila. So yung mga prinsipe, yung mga tao na may mga pinag-aralan na magagamit nila, yun po yung mga dinala nila. Pero yung mga poor of the poorest, iniwan po nila. So may naiwan po sa Israel. Okay? Nagkakaunawaan po ba tayo? May naiwan po, hindi po lahat ay... And, syempre, 70 years. Sa kanila naman, kung saan-saan lang sila nagpupunta, nagsisettle sila, meron pong mga Samaritan, according po sa mga nag-aaral, mga Samaritano daw po yun, nakarating doon sa lugar, sa Israel. At, syempre, yung mga poor, naiwan doon, na poorest of the poor, ay nagkaroon po sila ng napangasawa na nila, yung mga ibang lahi, na sumasamba na sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya, naalala niyo po, nung nakamit ng Panginoong Jesus yung Samaritan woman, ay magkalayo po ang Israelita at ang mga Samaritano dahil kino-consider ng mga Israelita ang mga Samaritan na mga half-breed. Hindi kayo totoong mga Hudyo, hindi kayo totoong mga Israelita kasi naniniwala nga sila sa Diyos pero may iba pa silang pinapaniwalaan. Ezra 4:1 and 2. Nabalitaan ng mga kaaway ng Judah at Benjamin. So ito po yun. Imagine mo, ikaw nakasettle ka na doon. May bago ka ng mga pamilya. Meron ka ng ibang mga pinaniniwalaan. Tapos, biglang mababalitaan mo na may mga naghihiyawan sa gawi dyan. Kasi pala, inihandog nila yung templo ng Diyos. So, ano sila? Uy, may mga nagsisettle uli dito, may mga bumabalik. Papayagan ba natin sila? Lupa na natin to, atin na to. Okay? So nabalitaan ng mga kaaway ng Judah at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila. So si Zerubbabel po is parang governor, parang ng mga bumalik. Ngayon, kinausap po nila si Zerubbabel at saka ibang mga pinuno ng angkan. Sabi nila, tutulungan namin kayo sa pag nagtatayo kayo, di ba? Tutulong kami sa inyo. Sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos. Tayo po, gaano tayo kabilis maengganyo sa isang tao na kausap mo? Dinidiscern ba natin? Totoo ba yung sinasabi nito? Baka naman binubola lang ako. Or baka merong ibang gustong mangyari itong tao na to. Okay? So ano ginawa? Sabi nila, sige, tutulungan namin kayo na mag-build ng templo. Kasi yung Diyos na sinasamba nyo, yan din yung Diyos na sinasamba ko. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya. Simula pa noong panahon ni Haring Esarhadon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Pero, nag-aalay sila sa Diyos na totoo, sa Diyos ng Israel, pero may mga iba rin po silang inaalayan. Paano yun? Kung pumayag si Zerubbabel at yung pong mga pinuno ng Israel, tumulong, sige, patulungin natin sila. Tapos later on, doon sa templo na yon, makakasama nila tong mga to, sumasamba sila kay Yahweh, sumasamba sila sa Diyos na buhay. Tapos, baka sabihin sa kanila, magsasamba rin kami, mag-aalay din kami doon sa aming Diyos. Tumulong naman kami dito sa pagtatayo nitong templo na to. Hayaan nyo rin kami na mag-alay dito sa aming Diyos. Diba? It's a compromise. So that time, na-discern ni Zerubbabel at ng mga pinuno, yung pong iniisip nitong mga tao na to. So, ano nangyari? Hindi tayo pinagbigyan. Hindi nila talaga tayo pinagbigyan. Siguro nahalata nila na may gusto tayong gawin.
So ano ginawa nila? Ezra chapter 4 verse 7. Sumulat po sila doon sa hari ng Persia or kung sino man yung pwede nilang sulatan. Sumulat sila in Aramaic or sa Syrian, sabi sa Tagalog version, na talagang sinisiraan po nila. Okay? Sa verse 12, chapter 4 verse 12, nagbigay po sila ng mga false accusation. Sinisiraan nga sila, di ba? Acts 4, verse 12, sinabi nila, magtatayo ng mapanghimagsik at masamang bayan. Sinabi nila, naku, yung pong mga bumalik doon sa Israel, magtatayo po yan ng mga mapaghimagsik na bayan. Then, verse 13 to 15, kung ano-ano pang mga kasinungalingan, yun pong sinabi nila. Yung hindi magbabayad ng buwis siyang mga yan, ipapahamak niyang mga yan yung hari. Kasi, half-truth naman. Nangyari po kasi yun dati. Okay? 70 years ago, ganun po kasi talaga yung nangyari. Pero ngayon, wala naman pong ganun eh. So, mga false accusations ang binato sa kanila, mga kasinungalingan, kasi hindi na pagbigyan yung kanyang kagustuhan. Kanina, may 3 types ng tao na mga Israelita. The remaining exile, the returning exile, and the remaining remnants. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, meron pong 2 types or group of people. Sige nga, Kuya Rafael, ano yung 2 tipo ng tao na yon? The constructive and the destructive. As we study this, i-ano po natin yung sarili natin. Nasaan ba ako? Nasa constructive ba ako? O nasa destructive? Demolition team. Saang team kaya ako nandito? Okay, ano ba ang mga katangian nitong 2 klase ng tao na to? Constructive. Kapag daw po may problema, ang concern po ng mga taong constructive ay, ano gagawin natin? Paano natin susolusyonan yung problema? 'Di ba? Kahit saan naman may mga nagkakaroon ng problema. Sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, kahit saan po, sa church. Yung constructive na tao, kung tayo ay kasama sa constructive team, pag may problema, ano gagawin natin para masolusyonan yung problema? Pero kung nandun tayo sa destructive team, sino ba may kasalanan? Bakit nagkaganyan? Hanapin yan. Sino yan? Tapos ano gagawin kapag nalaman kung sino yung tao? Kawawa yung tao na yun. Minsan siguro maaaring sinasadya niya o minsan naman baka hindi niya sinasadya, talaga lang nagkasala siya. Pero meron pong mga tinatawag na fault finder. Okay? Then, ito pong mga constructive, ang concern nila ay ikagaganda ng pamilya, ikabubuti ng pamilya, ikabubuti ng eskwelahan, ikabubuti ng opisina, ikabubuti ng church as a whole, in general. Pero, kung kasama sa destructive, pansarili. Ito, pag nangyari to, makabubuti para sa akin to. Para sa akin. Puro para sa akin. Okay? Then, ang process ng constructive na mga tao is building and rebuilding. Nasira, buuin. Maraming pamilya ang nawawasak. Maraming mga samahan ang nasisira. Hayaan na lang natin. But if we are part of the constructive, we will find ways para yung nasira, tulungan natin. Pagtulong-tulungan nating i-rebuild. Pero if we are part of the destructive team, sirain na yan, wasakin na yan, baka yun yung mas maganda. Hiwa-hiwalay na lang tayo.
At ang forte ng mga nasa constructive team is to encourage. Kaya natin to. Pagtulong-tulungan natin tong buuin. Sama-sama tayo. Maaayos natin to pag sama-sama tayo, pagtulong-tulong tayo. Pero kung nasa destructive team, ganyan naman sila. Iwanan na lang natin. Magsarili na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayo. This is to discourage and to demolish. Yan po yung dalawang tipo ng tao. Papasok na tayo sa 2026. I-review po natin yung mga nakaraan nating nangyari this 2025. Whether it's sa family, sa trabaho, sa church. Nasang team ba tayo? Nasa constructive team ba tayo? Magbubuo, magtatayo? Or nandito ba tayo sa demolition team? Magwawasak. Katulad nung ginawa ng mga remaining remnants doon sa Ezra. Lahat ng paninira, lahat ng panggugulo, lahat ng mga kasinungalingan ay gagawin para masiraan yung mga bumalik na bihag. Where are we? Are we on the destructive side? Destructive team? Demolition team? Or are we on the constructive team? Siguro, as we meditate this word, baka may tayo na, oo nga no, naging part din ako eh. Nagkasala din ako. Meron din ako nagawa, kaya nagkahiwalay kami, kaya nagkagulo yung family, kaya nagkagulo yung church. 2026. Kung ngayon, nakasama tayo sa demolition team, nakasama tayo na manira ng tao, manira ng pangarap ng tao, manira ng pangako, or puro negative yung nagawa natin. Kasi nakasama pala ako sa demolition team eh. 2026, pwede ba nating sabihin sa Lord, Lord, gusto ko po makasama sa constructive team. Gusto ko po na makasama dun sa mga tao na naghihintay sa'yo. Dun sa mga tao na walang ginugusto kundi ang maitaas ang pangalan mo. At gusto ko, Panginoon, na makasama ako ng constructive team, mag-encourage ako sa mga nangangailangan, kung kailangan. Are we on one side? Are we on one team? Nasa isang team po kaya tayo? Mahirap po kasi kung meron dito sa constructive at meron din sa destructive team. At hindi po malulugod ang Panginoon sa bagay na yan. Romans 15 verse 56. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Ito pala ang kalooban ng Diyos, na tayo ay magkaroon ng same attitude of mind toward each other, so that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gusto po ba natin na mag-glorify ang Diyos? Amen. So if we want to glorify the Lord, sama-sama na po tayo. Punta po tayo sa constructive team. Amen po ba? Sana po, wala na po sa ating maligaw sa demolition team. Kung 2025 nagkaroon man, pero Lord,
I promise, Lord, tulungan mo kami. We want to be on one team, on one side of the road. Iisang team. Hindi na kami magkakaroon ng demolition job, kundi magsasama-sama kami. We will have the same attitude of mind toward each other so that we may glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Lord, lahat kami merong mga kahinaan. At one point or another, nagkakasakitan kami. Nakakasakit, nasasaktan. Hindi namin nare-realize na sayang na. Nasayang yung relasyon. Nasayang na yung matagal na ibinild. Sa isang saglit lang, sira na, wasak na. Lord, patawarin mo kami kung this year 2025, hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami kung marami kaming mga nagawang bagay, na isip, na salita, na hindi nagbigay ng kapurihan sa iyo. Patawad po, Panginoon. Lord, alam ko, nangungusap ka po sa bawat isa sa amin sa mga oras na to. Touch our heart. Touch our mind. Ipakita mo po sa amin. Ipaalala mo sa amin kung ano yung katatayuan ng aming mga puso sa mga oras na to. Kung ano yung katatayuan ng aming mga isipan towards each other. Patawad po kung hindi ka naluwalhati. Patawad po kung there are times na nabibigyan ka namin ng kalungkutan. Pero Lord, ang dalangin po namin, lahat ng babae at lalaki na naririto ngayong umaga ay maging bahagi ng constructive team. Give us, Lord, discernment. Give us wisdom to encourage one another. Para magbuo ng magandang samahan. Be a part of the constructive team. Maayos yung bawat samahan sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming iglesia o saan mang mga kinabibilangan ng bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami. We entrust the year 2026 into your hands. There are a lot of uncertainties na posibleng dumating on our way. Pero Lord, Ikaw po yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na kamangha-mangha. Ikaw yung Diyos na aming pinananampalatayanan na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. And you are the potter. We are the clay. Mold us, O Lord. I-mold mo kami kung ano yung nais mo para sa amin. A Christian, a disciple that would bring glory to your name. Maluwalhati ka. Magliwanag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa buhay ng iglesyang ito. Lord, to you
Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.